And this will be our daily reading, 3195, 3196, 3197. Kukuha ulit tayo dito ng tatlo. So, gustong magpa-reading po, message na po kayo at may available slots pa po tayo for today. Una, abundance. So, di ba? Blessings agad. Pangalawa, ay, mystic. Ba't naman kasi may ganyan ka pa? Pangatlo, hala, always be prepared. Bakit? Okay, ganito yon. Maganda sana yung umpisa. That's abundance, di ba? Kasi kapag sinabing abundance, pwede sa kalusugan, pwede sa finances, sa love life, sa trabaho, sa promotion, sa board exam, job application, visa application, or sa gustong makipagbalikan. Kasi it will serve naman as abundance talaga kung lahat ng magagandang bagay na ninanais mo sa sarili mo at sa mga mahal mo ay mangyayari, 'di ba? Pero yung pangalawang card kasi is a mystic. Ibig sabihin nito, may mga challenges kang makukuha or may challenges kang pagdadaanan. At itong challenges na ito, hindi siya normal. Hindi siya challenges na galing sa Diyos. Kasi kapag challenges ito, galing sa mahal na Diyos, alam mo yung pagsubok na kahit butas ng karayom, yung pinagdaanan mo or ng pamilya mo ay malulusutan nyo. Ganun yun. Ano yun? Challenges ng Diyos yun. Pero kasi may mga challenges na kung nararamdaman ninyo, maliit na lang eh. Maliit na lang na panahon, pero nabitin pa, nawala pa. Ito yung sinasabi na pera na naging bato pa. Dahil yung swerte mo, may mga taong pinipigilan ka. Ito yung mga tao minsan na nagmamanifest din sila na malasin ka, magkasakit ka, mawalan ka ng trabaho. Ito yung mga tao na tinutulak ng mga demonyo na sirain ka sa amo mo, sirain ka sa magulang mo, sa kaibigan mo, sirain yung relasyon ninyo. Ito yung epekto kung sa love life naman is ginagayuma ng ibang tao ang mahal mo para makuha nila. Kung tungkol naman ito sa labanan sa korte, ito yung tao na niriritual yung kalaban para magkaroon ng forgetfulness or magkaroon ng glitches yung hearing. Ito yun. Kaya sinasabi dito sa huling baraha, always be prepared. Kasi alam natin na kapag yung naglalaban natin is tama, automatic, alam natin mananalo. Pero kasi may mga tao na ayaw lumaban ng patas. Ayaw matalo, hindi nila kayang tanggapin na pangalawa lang sila. Ayaw nilang matanggap na hindi sila yung magta-top notch sa board exam, hindi nila matanggap na hindi sila yung magiging rank 1 sa school. Hindi nila matanggap na meron pang mga taong mas nakakahigit sa kanila. Ito yon. So, kailangan kang maging handa. Kahit sabihin natin na fully protected tayo ng mahal na Diyos, may mga tao na yung gagawa nila ng masama is yung mga weaknesses mo. Ito yung kapag ikaw ay pamilyado, di ba, lahat ng ginagawa mo, alam mo kung saan po tutungo, ano yung kahihinatnan. Dahil doon, magtataka yung members of the family kung bakit bigla kang naging
careful sa galaw nyo, kahit 'di ba, may mga tao na hindi ko alam pero mapapansin nyo na minsan kapag aalis kayo, yung para bang konting kilos lang ng paligid, parang may kinakatakutan ka. Ito yun. Dahil alam mo sa sarili mo na yung kalaban mo, posible yung titirahin niya is pamilya mo. Kasi yun yung weakness mo So kapag ikaw yung may kalaban at members of the family ang nagkakasakit, members of the family ang nawawala, or members of the family yung may malubhang sitwasyon, ibig sabihin, ginagawa nila ng paraan para maubos yung pera mo, ginagawa nila ng paraan para manghina ka. Kasi kapag nanghina yung loob mo, tapos wala ka ng pera, mas madali para sa kanila na tamaan ka. Kaya yung inuuna nila, yung mga taong magpapahina sa'yo. O, di ba? So, kung ayaw mong mangyari yan, ngayon pa lang, ipareading mo sino sa tao sa paligid mo ang posibleng magtatraidor sa'yo. Sino sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ang nagdadala ng kamalasan sa buhay mo. At kung sino yung mga tao na nakasalamuha mo o makakasalamuha mo pa lang na maging sanhi ng kabiguan mo sa buhay. Ganon din sa love life. Kasi sa love life naman, di ba? Yung love kasi ngayon, hindi ka lang kasi magmamahal ng basta-basta. Sa LGBT community, thank you dahil marami akong client galing sa LGBT. Yung LGBT kasi kapag nagmahal, hindi lang puso Ano doon yung nagbibigay sila ng mga material things, they support financially, they provide a lot, not just the time, effort, but even if they can't provide their soul, they will. Ganun sila. So, ngayon, kung, di ba, kawawa naman kung lolokohin mo yung mga taong ganyan. So, para hindi ka mabankrupt, hindi ka masaktan, bago mo ligawan or bago mo sagutin, ipa-reading mo. Para alam mo kung gaano lang kayo katagal, ano yung magiging sanhi ng away nyo, ano yung magiging sanhi ng hiwalayan ninyo, at kung nasa hiwalayan kayo, alamin mo bakit kayo nagkahiwalay na dati naman hindi kayo ganyan. Di ba? Kasi may pagsasama na maganda, tapos biglang naghiwalay. Magtataka yung isa. Di ba? Kasi yung isa gagawa ng eksena. Tapos, ilang linggo lang, minsan ilang araw lang, may kapalit ka na. So, magduda ka, baka naman ginayuma yun. Dinaan sa obsession spell, dinaan sa love spell. O, di ba? Kapag love spell at saka obsession spell kasi, may expiry yun. Pero kung marami kang pera, pwede mong bayaran yung gumawa na palawigin. Pero kung hindi, ay matatapos yun sa nakatakdang panahon. Yung love ritual is magkaiba sa love spell at sa obsession spell. The spell itself may balik. The love ritual, wala. Basta sinasabi ko sa inyo, panoorin nyo yung video bago ito. Bago yung healthy reading. At maiintindihan nyo kung bakit mas mahalaga yung ritual kesa mga spell. Okay? So proceed tayo sa special episode natin. Magandang hapon po sa inyong lahat.